So, sa isang area po, previous resistance and support, you just have to draw resistance and support. Normally, linya, no? Horizontal line. Yung previous swing low, nandun usually yung liquidity. So, for example, ito po, kung dodrawingan ko siya, ito yung possible na resistance niya, ang possible na support niya bago to, prior to this, is this one. Let's say, nakita mo ganyan lang. Ganyan yung setup. To drawing ko lang dito. Resistance, there's a nauntog. Ine-expect ko, pagka tumama dyan, it can go higher and then bababa. Dito naman, yung support, it can go lower and then aakyat. So ngayon po, yung liquidity grab is nagte-trade siya. Ang ginagawa po ng market is binababaan niya yung support. Yun po, to, nakita natin, no? Liquidity grab. Pag nakakuha na siya ng liquidity dito, babanatan niya na paakyat. So similarly, ganun din po sa resistance. Pag nakakuha na siya ng liquidity, eto parang hindi pa niya nakuha yung liquidity dito, di ba? So there is a possibility na kumuha siya ng liquidity dito sa taas nito. It will coincide saan? Dun sa trend line natin. Ayun po. So pagka nakuha niya yung liquidity doon, going down na naman. Right? So yun po yung concept ng liquidity grab. Alright? Parang ito nga, no? Parang may liquidity grab dito. So pag ginamit mo si Tipay, yan, in-on ko na si Tipay. O makikita mo, nasan po ba yung next resistance line? Ito pong yellow. Pag nag-rally dyan, sa taas nito, liquidity grab na untog. Pwede lagpasin pa ng konti. Yung trend line, may liquidity din dyan. Pwedeng saka ka ngayon tutuloy pababa. Alright? Follow for more Tito Moves.